Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko. Oras na Pilipinas! Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan
Butang ko na yung internet yung app hindi. Kaya yun ang Akala radyo. ko, pinapagpag na lang yung damit. Ini-steam. Hindi na pinaplansya. Ini-steam. Ayan, At kasama rin po natin, napaghala tayo mga edad namin dito. No po? Ang Team Positive na makakasama po natin na magigit isang oras ay si John B. Reyes. Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay. Kasama rin po natin si Tito Nathaniel Peralta. Ako po si Prinsipe Amante, maasamong handa sa lahat. Si Shekinah Pastora Abalon. Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah. Si Phil Miracle Boy Lagtapon. Philip Dapon, ready in action. Si Doña Lourdes Desa the Explorer Magtunaw. Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa. Sa control at production side po si Shaira Sunshine Gabornes. Rise and shine with Shine. At sa Radio TV side si Eileen Valdez at Jabez Mancio. Lights, camera, smile! Jabez at your service. At syempre yung ating Bokawe Tech People. Yan. So, kompleto tayo mga kaagapay and welcome sa iyo na sumusubaybay sa amin dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy na sineselebrate natin ang ating mga katangian bilang mga Pilipino at yan ay pag-uusapan din natin maya-maya. O kasarinlan nating mga Pilipino o yung identity. Correct. Kasi kapag hindi mo kilala ang sarili mo, mahirap makitungo sa ganung tao. Mm-mm. Alam mo, maniwala't kayo't hindi. Ako Ano po na ay naman mahiyaing tao. Halata naman, di ba? Makaalis na nga. Hindi, pero seriously, when I was in high school, I struggled with the low self-esteem. At To the dahil point doon, na... To the point na kapag kausap ako, yung mismong kausap ko, uncomfortable. Kasi ang aking motivation na is the person will like me. Dahil doon, nagtatry ako not to express myself, but to impress the person, which makes the conversation painful, uncomfortable. Kapag pala mas kilala mo sarili mo, relax ka. At yung Wala kang kausap mo, kailangang patunayan. yes, at kapag ganun po, na kilala natin kung sino tayo, malaking bagay po yun sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating pakikipag-usap. Kaya mahalagang maintindihan nating mabuti. Sino ba tayo bilang Pilipino? Yan. Di ba sa psychology, importante talaga, know yourself. Tama. Okay, dahil hanggang 8:25 lang tayo, wag natin sayangin ang minuto natin dito sa Oras na Pilipinas. Dako na po tayo sa napapanahong paalala. Galing po ito sa Mabuting Balita, Biblia. Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan. Narito po ang ating pag-aaralan ngayon. Wala muna tayo sa kawikaan, Pastor A. Dito muna tayo sa Unang Tesalonica, mga talatang 5, kabanatang 5, mga talatang 21 hanggang 22. Thessalonians, 1 Thessalonians 5:21-22, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Alam mo, ito isa sa mga paborito kong verse pa nagpapaliwanag ako on how to be discerning. O paano mo ba sasalain ang lahat ng naririnig mo, nababasa mo, nasasabi sa iyo, either sa personal or online. Yung salitang suriin dito, no, test everything. Alam mo ba, nagaling yan sa salitang Griego na pagsubok sa metal kung ito ba ay talagang Metal. precious o hindi. Halimbawa, ginto. Para malaman mo kung ito pala ay tanso o ginto. So, it talks about testing metals. So, yung suriin ng lahat ng bagay para malaman mo kung katotohanan o kasinungalingan, kung ito'y karunungan o kalokohan. Baka yung iyong naririnig. mapeke ka. Totoo yan. Baka ma-scam ka. Totoo yan. Saka yung sa dami ng mga naririnig natin sa ating mga politiko, kung ano-anong mga claims and counterclaims, it would be good na matuto tayo magsuri. Baka mabudol ka. Totoo yun. Dahil ang problema nga natin dito, yung mga politiko natin, sino nga paniniwalaan natin? Ang tendency, kung sino yung paborito mo, yun ang paniniwalaan mo. At kung sino yung ayaw mo, yun ang hindi mo pakikinggan, pero mali po yun. Kasi nga, madalas kong sabihin, panatiko ka kapag wala kang makitang tama
o wala kang makitang mali. Mm-mm. Kailangan kita mo pareho yung tama at yung mali dun sa pinakikinggan mo. Mm-mm. Hindi yung lahat na lang ng sinabi niya. Kung halimbawa, paborito mo siya, tama. Mm-mm. Or kung ayaw mo sa kanya, lahat ng sinabi niya, mali. Ang sabi ng Biblia, suriing mabuti at panghawakan ang mabuti. Mm. At sabi rito, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Parang programa natin ito. Parang segment natin ito. Di ba? Mabati ang mabuti, maitama ang mali. Biblical yun. Yes, di ba? And Pastor A, ang danger pa nga minsan, hindi ka lang basta naniniwala doon sa talagang iniidolo mo. In-echo mo pa. Totoo yan. Nandamay ka pa. No? Kinakalat mo pa yan. Alam mo, yun ang mahirap sa isang teacher. Hindi mo na nga sinuri kinalat mo pa. Ayan ang delikado. Oo. Alam mo, ako bilang guro Teacher. at dito sa bilang Sana broadcaster. tawag sa'yo, professor? Sir. Yeah, sir, Sir, ba teacher. ikaw out? Anong sinasabi mo sa iyong mga student? Hindi, ang sinasabi ko sa aking mga estudyante, di ba, na matuto tayo maging discerning. Na huwag ka agad tatalon sa conclusion. Kundi, i-hold mo siya at tingnan mo yung batayan. Laging titingnan mong mabuti, wag yung basta ka na lang naniniwala. Kasi kung halimbawa, ang isang bagay, basta mo na lang pinaniwalaan, kahit tama yan, mali ka. Kasi nga, ibig sabihin, kung niyayakap mo isang bagay nang hindi mo sinusuri, kahit tama pa yan, wala kang pinagkaiba sa mga taong halimbawa, naligaw sa maling pananampalataya. Kasi ang Kristiyanong pananampalataya, nag-iisip. Yun ang sabi ng Bible. Ang pagmamahal sa Diyos, sabi nga, kasama ang isip. Mahalin mo ang Diyos ng buong isip. Kasama yun. Kaya humalaga sa atin ang nagsusuri. Yun. Pastor A, pwede ba nating ilapat yung pangalawang bahagi ng ating talata? Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kung sa tingin mo, nakakasama na sa iyo ang sobra-sobrang social media? Well, may sinasabi nga sa Bible din naman na Sa panahon natin ngayon. Oo, everything is permissible but I will not be put under control of anything. Everything is permissible and not everything is beneficial. So, kailangan tingnan din natin, nakakabuti na ba sa akin ito o hindi. Kapag hindi na nakakabuti, you become a person na you do not want to become. Halimbawa, alam mo, may mga namita kong ganyan mga tao. Yung pagkausap mo, personal, ang bait-bait. Pero sa online, mabangis. Dragon. Nag-iiba yung pagkatao. Tatandaan ninyo ito. Bumubuga ng apoy. Halimbawa, kapag ako may kausap, inabot kami ng 1 oras at walang kwenta yung sinabi ko, sinayang ko lang 1 oras. Pero bilang guro, halimbawa, 30 yung estudyante ko, hindi lang 1 oras, halimbawa, nagturo ko 1 oras sa kanila, hindi lang 1 oras ang aking sinayang, 30 oras. Nasa radyo tayo. 1 oras at kalahati. Sa dami ng nakikinig sa atin, kung walang isa-isa yung Here ating and mga abroad. pinagsasabi, ang dami nating oras na sinayang. Kaya, mahalaga talaga na we are to be discerning. Napakabigat. Kaya nga sabi rin sa Bible, not many of you should become teachers. For teachers face greater judgment. Ganong kabigat ang pananagutan natin. Kaya, ito ay para sa lahat. Magsuri, tapos po magsuri, kung ano yung mabuti, yakapin mo, kung ano yung masama, talikuran mo. Hindi mo dapat yakapin yung mali, tapos talikuran yung mabuti. Oo. Dapat yung kabaligtaran. Dapat panghawakan ang mabuti, yakapin ang mabuti, at talikuran ang kasamaan. Dito makikita ang kahalagahan ng critical thinking. Hindi yung pagiging kritiko. Kundi ibig sabihin, Iba po yun. matuto tayo magtimbang, matuto tayo magsala, matuto tayo magsaliksik, para makita natin ano ba talaga ang katotohanan. Yun. At ma-promote ko lang, meron tayong pagsusuri. Every weekend dito po sa FEBC Radio TV. Nakakasama natin dyan si Bishop R.A. Alright. So, unang Thessalonica 5:21-22. Yan ang ating pinag-aralan ngayon. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ayan, at para makahinga muna tayo, malalim-lalim yung ating sinisid, sisinghap muna tayo. At makakasama natin ngayon si Doña Lourdes Deza the Explorer Magtunaw sa dagdag na naman pong kaalaman at kwento sa likod po ng panibagong bandila. Bida Bandila.
kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila. Bilang mga Pilipino, mahalaga na alam ng bawat isa sa atin ang kasaysayan ng ating bandila. Ako si Lourdes Magtunaw, ang laging magiliw sa pagbabahagi ng kwento sa likod ng history ng mga bandila. Magandang araw! Magandang araw talaga dahil tampok natin ang pinagmulan ng bandila ng ating sariling bansa. 1898 nang ito ay ipatahi ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa 3 kababaihang na-relocate sa Hong Kong for security purposes. Iyan ay sina Marcela Marino de Agoncillo, Lorenza Agoncillo, and Delfina Herbosa de Natividad. Ang disenyo nito ay inspired sa mythical sun ng Espanya. Kaya ito ay may mukha, representing Sol, isang ancient Roman god. Ang 8 sinag ng araw ay sumasagisag para sa 8 lalawigang nakipagdigma sa mga Kastila. Ito ay ang Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Manila, Nueva Ecija, Pampanga, and Tarlac. Ang 3 malalaking stars ay para sa 3 major island ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang triangle sumasagi sa green sa Katipunan. Ang puting background dito ay para sa pagkakapantay-pantay ng bawat mamamayang Pilipino. Ang blue ay para sa kapayapaan, katotohanan, at hustisya. At ang pula ay para sa pag-ibig sa bayan at katapangan. Ginamit ang mga kulay na blue, red, and white mula sa American flag na siyang tumulong upang makamit ang kalayaan ng bansa. Halos kamukha ng bandila ng Pilipinas, ang bandila ng St. Martin. Ito ay isang European country. Magkaparehas na blue, red, and white ang major colors nito. Pero ang nasa ibabaw ng kanilang bandila ay pula. Ito ay opisyal na itinaas sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898 sa pagproklama sa kasarinlan ng Pilipinas. At ang kauna-unahang bandila na ito ay makikita sa Aguinaldo Museum sa Baguio City. Ito ay nasa kalinga ng mga kaapu-apuhan ni former President Emilio Aguinaldo. At tiyan ang kasaysayan ng bandila ng ating lupang hinirang. Ang bandila natin ay isang paalalang tayo ay maging isang mabuting Pilipino bilang bahagi ng pasasalamat sa mga bayaning nagbuwis ng buhay, matamulang ang kalayaan. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng bandila ng bawat bansa. Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Thank you so much, Desa Girl, sa pag-share ng panibagong mga trivia. At thank you sa napakahusay mong delivery at syempre napakasipag na research. Oo nga, at kadalasan pag nanonood ako, sinasabi ko, hindi lang sa gusto ko mapuntahan yan. Kasi nagpipicture din siya ng pagkain Tapos hindi pa tayo nag-aalmusal. Oo nga, natatakam ka Pinaparusahan ngayon. din tayo ni Desa. Oo, madalas niyang ipakita yung mga pagkain. Kasi, example, nung minsan buti na lang yung isang beses na feature niya, yung sa Zamboanga. Buti na lang, alam ko kung saan restaurant nagsiserve ng kung anong nakakain sa Zamboanga, nakakain doon. Diba? Na-message ko nga nung kumain ako doon, pinadala ko kay Dang sa FEBC Zamboanga. Yes. At yung tawag doon, yun na yun yung nasa menu. Hello, Desa Girl. At makakasama ulit natin si Desa. Dapat everyday kasi hinahanap ng ating mga kaagapay. Yan. So, ilang mga job openings lang po dito sa FEBC Radio TV. Tayo dito sa DZAS, naghahanap pong patuloy ng staff assistant, production assistant, at production technician para sa ating RTV. And Pastor A, dahil alam naman natin na ang FEBC ay hindi lang dito sa Metro Manila. Meron din tayong mga regional stations at hindi lang tayo DZAS. May iba't iba pa tayong departments na nangangailangan din ng additional na mga kamay para mas maging magaan, di ba? At mas maging madali at mas lumawak pa yung ating ministry. So apply na lang po kayo sa ating email hr@febc.ph at
maraming salamat doon sa mga nagpapadala na ng Yeah. kanilang aplikasyon at Kasi pinaprocess lumalawak na yung na. ministry natin God is expanding the borders. At syempre po, maganda na marami rin magkaroon ng pagkakataon makapaglingkod Yes. sa pamagitan ng radyo. At check nyo na lang din po yung ating website at pwede nyo pong makita doon yung kompletong listahan ng mga job openings natin sa buong FEBC Philippines. So, Pastor A, mamaya pag-uusapan natin. Aba, matindi Bagong to. learning ito. Narinig nyo na po ba yung cultural intelligence? Oo, kasi kung may IQ, intelligence quotient, kung merong EQ, emotional quotient, hindi po diaper yun. At meron din palang CQ, cultural CQ. quotient. Oo. Meron din palang cultural intelligence, yung hindi mo akalain, kaya ka pala ganun. Oo. Kaya pala tayo ganito. Meron pala tayong malalim na pinaguhugutan sa ating pagkatao, sa ating kasarinlan. Ayun o. Napakagandang matutunan natin doon. Ano ba yung tawag doon? Diaspora? Well, dahil nga tayo mga Pilipino, Oo, kalat. Oo. Para tayo yung brand ng isang sapatos. We're everywhere. Kalat, diaspora. Diba? The Filipino diaspora. Kahit saan lugar, may Pilipino, magugulat ka. Correct. Oo. Oy, halimbawa, paano mo ipapaliwanag na, halimbawa, nung ako po'y nagkaroon ng pagkakataon magpunta sa, dyan lang, sa may US. Nax! No? Nung ako'y nadaan sa airport Oh. sa San Francisco. Nax! Nung ako'y umu-order na doon sa isang tindahan, Oh. siguro yung punto ko, yung English ko. Hindi niya Kasi, maintindihan. kasi tayo mga Pilipino, Lahat minsan, pinopronounce natin. hindi, saka kamukha tayo ni ba Asian eh. Nung sumunta ako sa Singapore, napagkamalan akong Chinese eh. Talaga? Di ba? Ngayon, nung nandun, di nagsalita ako. Puntong Pilipino. Sabi, kabayan? Katapos, di umorder na ako. Nagkakwentuhan kami. Para bang long lost friend. Nagkwento siya ng probinsya niya. Nabagit ko sa ng probinsya ko. Hindi naman kami magka-probinsya. Tapos pag upo ko na, di nakuha ko na yung order ko. Binila ko yung sukli ko. Sobra. So bumalik ako, sabi ko, sobra po yung sukli. Sabi niya, hindi, binigyan kita ng discount. Ginamitan ako kasi ng employee kabayan. discount. Kasi kababayan. Nax! Tapos ang sabi pa niya, kumusta na lang sa mga kababayan natin? Ibang klase, naging FC kami, feeling close. Bakit kaya ganun? Ba't tayo ganun mga Pilipino? Ayan, ang uunawain natin mamaya at napakahusay ng ating magiging panauhin. Oo nga. Oo. At yung ating pag-uusapan mamaya ay batay rin sa mga pananaliksik. Yan, sinuri Hindi to- din ano. Hindi to haka-haka, kulo-kulo. At of course, titingnan natin paano natin ito mailalapat, 'di ba, sa ating kapanahunan at maging sa gawain ng Diyos dito sa lupa. So, Tama. magbabalik po ang inyong oras na Pilipinas, makalipas lang po ang ilang mga paalala. Pag-usapan natin. Nagpapatuloy ang Oras na Pilipinas mula sa iyong FEBC Radio TV. Tayo po ay proud member ng KBP. Yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At dito po sa inyong paboritong agapay ng sambayanan, kami po ang inyong mga lingkod. Muli, Heidi Bernardo Sampang. At Pastor Eric Cortez. Yes, at malamang napapansin ninyo, meron na tayong panauhin dito sa ating kalagitnaan. Pero para lang po bigyan tayo ng ideya kung ano ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Alam nyo naman po kaagapay na napakabilis po ng daloy ng mga impormasyon sa ating kapanahunan ngayon at madali na pong makapagpahayag ng opinyon, lalong-lalo na sa mga social media. Kaya po mas nagiging mahalaga ang pag-unawa sa iba't ibang mga pananaw, kultura at pinanggagalingan ng bawat isa sa atin. And sa kabila po ng pagkakaiba-iba ng paniniwala at perspektibo, mahalaga rin pong matutunan nating makinig, umunawa at makipagkapwa ng may respeto. Yan po ay para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at ang pagkakahati-hati ng atin pong lipunan. Dito po pumapasok kaagapay yung konsepto ng cultural intelligence o kakayahang maunawaan at makibagay sa iba't ibang kultura at paraan ng pag-iisip. So sa panahon po ngayon na mabilis ang opinyon at pati yung ating mga online interactions, paano nga ba ito makakatulong sa mas maayos na pakikipag-ugnayan sa isa't isa at sa pagkakaroon ng mapanuring kaisipan? Merong IQ, intelligence quotient, EQ, emotional quotient. Ngayon, pag-uusapan natin, CQ, cultural
Intelligence. At para po mas maintindihan po natin ang mahalagang paksa na ito, kasama po natin ang consultant sa Cultural Intelligence. Mahigit 30 taon po siyang naglingkod sa media industry, kasama ang pamumuno sa content at creatives ng The Filipino Channel o TFC. Siya rin ang may akda ng aklat na Culturally Intelligent Storytelling for Southeast Asian Creators at kasalukuyang nagtuturo at nagbibigay ng pagsasanay tungkol sa cross-cultural communication sa iba't ibang institusyon dito at sa ibang bansa. Isa rin siyang PhD candidate sa Philippine Studies sa UP Diliman at faculty member sa Ateneo de Manila University. Kasama po natin si Brother Ned Legaspi, consultant on cultural intelligence. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang araw. Magandang araw, Sir Ned. Isang kapamilya pero ngayon kasama ang mga kaagapay. Kaagapay. Salamat Dahil po. ako po ay nag-retire na. Nandun pa rin naman ang dikit pa rin naman po ang umbilical cord. Pero medyo Diba? lumalawak. Kaagapay. Thank Hindi tayo you. nagkasalubong nung nandun Ayan. ako sa kabilang network. Nandun po pa kayo sa Dati rin ako nagtrabaho doon. Yan. So, para po maintindihan, latag na natin na Brother Ned, para maintindihan ng ating mga tagapakinig, ano ba yung cultural intelligence at bakit ba ito mahalaga? Oo, dahil maganda nga nabanggit nyo yung IQ at EQ. Itong CQ medyo bago-bago. Kasi yung EQ na narinig natin, Emotional Intelligence, 1995. Pero 5 years after, lumabas itong konsepto ng CQ. Noong panahon pong yun kasi, kung naalala nyo, di ba nagkaroon ng yung takot sa Y2K? Opo. Na yung mga computer daw ay basta magkakagulo dahil hindi pala siya programmed for the year 2000. So may mga big companies na nag-commission ng iba-ibang mga tao to solve it. So, nandiyan na yung syempre nandiyan ang Pinoy, magagaling tayo gumawa ng mga virus, di ba? Mga Indians, mga iba-ibang lahi, to solve it. Pero, nagkaroon sila ng challenge kasi, paano mo i-handle itong mga ito, iba-ibang lahi? And when you manage people coming from different cultures, kailangan mo ng ibang klase ng intelligence. Hindi na lamang emotional intelligence, kung hindi isang type of intelligence that would address itong pagkakaiba-iba nilang lahat. At ito nga yung lumabas sa research nila na cultural intelligence or CQ. So ang CQ ay isa siyang skill. So pag sinabing skill, para siyang muscle, no? Skill na pwede mong ma-develop kung paano mo ba maiintindihan at paano ka mag-a-adjust kapag nalagay ka sa isang sitwasyon na nangangailangan ng cultural skill or ability to manage that context. So, hindi lang ito kultura ng iba't ibang bansa. Meron din yung kasi tayo sa Pilipinas, hati-hati tayo ng kultura eh. Ganun ba yun? Within interaction din among different regions. Ayan, cultural intelligence din po yan. Kasi iba, di ba? Iba, hindi naman po sa stereotype, pero may pagkakaiba-iba ang mga Pilipino, iba yung tayo mga taga-Luzon sa mga taga-Bisaya. As a matter of fact, pag mamapasyal ka dito sa Luzon, sa wika na lang parang ilang kilometro lang ang layo, iba na naman yung wika o lingwahe nila. So doon nyo nakikita na nandun ang diversity. At pag nandun ang diversity, kailangan mo talaga ng ability na maintindihan ito at mag-adjust. Nag-a-appeal dito dati ang ating dating Pangulo. Sabi niya, ganito kami mga Bisaya. Yun ba yung cultural intelligence, kumbaga? Ganito lang kami magbiro mga Bisaya. Yun ang sinasabi niya. Ang cultural intelligence po kasi ay 4 yung kanyang sinasabing capability. So number 1, yung CQ drive o yung motivation mo na maunawaan yun. So kung sinasabing, ganito kasi kami, parang wala din po yung drive doon na maintindihan mo yung iba. Ikalawa, yung CQ knowledge. Dapat may alam ka na kung, you're self-aware na ganito ang mga Bisaya, pero aware ka rin ba na ganito ang mga Ilocano or ganito yung mga Kapampangan, di ba? At naroon din yung CQ strategy. Kasi, alam mo, pero papaano mo ngayon
gagamitin yung karunungan na yun yung tinatawag na thinking about thinking or CQ strategy. At ang pinakahuli, yung CQ action, yun naman po yung ina-apply mo, yung inisip mong strategy sa sitwasyon na yon. So halimbawa, culturally intelligent reply ba yung ganung sagot na, ganito kasi kaming mga Bisaya. In a way, hindi siya culturally intelligent kasi wala siyang understanding or dun sa ganung klase ng sagot. Parang walang sensitivity to the other cultures. So parang pakikibagay. So hindi yung tanggapin niyo ako kasi ganito ako, kundi uunawain ko din yung iba na baka iba yung kinalakan, iba yung kinagis ng ugali. Tama po. May ganung understanding at may ganung adjustment. So, cultural intelligence is understanding and at the same time, adjusting. So, parang kung iisipin natin, napakayaman natin sa larangan na yan, Sir Ned? Ang sa kultura? Mm-mm. Oo, napakayaman talaga. Halimbawa na lang, napakayaman at dapat maunawaan din nating mga Pilipino kung ano yung kultura natin para mas madali tayong mag-relate. Sa halimbawa po, noong ako yung libro ko pong sinulat kasi ay Culturally Intelligent Storytelling. Na-launch po ito sa California last November. Habang nandun po ako, inimbitahan ako ng Cedars-Sinai Medical Hospital sa Beverly Hills. Isa siyang number 1 hospital sa California. Sabi nila, pwede ka bang magbigay ng talk sa mga healthcare workers, karamihan Pilipino? Sabi ko, ano mga topic and issue? Pwede bang cultural intelligence? Kaya ba nitong ihagip? Kasi nagkakaroon ng, hindi naman issue, pero hindi rin naman tension, pero hindi maintindihan ng mga non-Filipino kung bakit sabay-sabay daw kumain mga Pilipino. At sabi pa ng iba, pati nga pag si CR, di ba? Dapat laging may kasama. Bakit daw yung mga babae, ultimo sa CR, magkakasama? Ang feeling tuloy ng mga non-Filipinos, pinag-uusapan sila. Pinagkakaisahan sila. Hindi ko po alam kung napapanood nyo sa social media yung Filipino Mafia, sa nursing profession, mga Pilipino. Hindi pa. May ganung perception na nag-mafia ang mga Pilipino. Kasi lagi silang magkakasama, lagi silang nagkukumpulan, gaya na sabi nyo, pati magsi-CR na lang ang babae. Di ba? Magyayaya talaga. Tara, CR tayo. Pero mag-uusap yan ng sariling wika, walang pakialam doon sa mga Inglesero. So, ganun ang perception nila. Meron silang ganoon. Ngayon, kung aalamin po natin, anong paliwanag ng cultural intelligence dito? Ayon po kasi sa research, ang kultura natin ay collectivist. Samantalang ang mga Amerikano ay individualist. At katulad, sabi nung kinausap ko yung isang nurse, American nurse doon, sabi niya gano'n, I don't understand. Why do they always eat together? I can eat alone and I don't care. It doesn't mind me. But when I invite them, they would tell me, I will wait for my kababayan. Oh my God, di ba? So, because our cultural dimension is collectivism. Para sa atin, napakalungkot kumain mag-isa. Ba't ka kumakain mag-isa? Nakakalungkot. Pero sa isang... May kaaway ka ba? Oo. Pero sa isang sa isang tao, galing sa isang individualist culture, walang kaso. So, ano ba yung mga individualist cultures? Ayan, yung America, UK, Australia, even yung mga Scandinavian countries. These are all collectivists. At napakahalaga po nito kasi maraming mga Pilipino ang overseas Filipino. Nagkakaroon sila ng culture shock na, kalungkot naman dito. Bakit ganun? Kasi po, magkaiba yung naghahanap ka ng kasama. Sila, marunong silang mag-isa. At yun po, pumapasok ang kahalagahan ng cultural intelligence. At, maganda na bago sila sumabak at makipagsapalaran sa ibang bansa, ini-equip na natin sila nitong cultural intelligence. That way, alam nila na kapag nagalit ang kanilang German boss dahil dumating ka ng 7:01, ang meeting ay 7 o'clock. Para sa'yo, 1 minute lang naman. Pero sa kanila kasi, ang kanilang, ayon again sa research, lahat po ito ay research, ang Germany operates on what is called monochronic time orientation. Ibig sabihin, punctual clock time. Ang Pilipino kasi is polychronic, meaning feelings or relationship. Pansinin niyo po,
pag Filipino event, di ba? Hindi pa ba tayo magsisimula? Oo. Wala pa kasi si Madam. Di ba? Unlike, societies like Japan, for example. On time. Punctual. Pati nga po train, di ba? Pag Opo. punta kayo sa sabi, arriving in 2 minutes. 2 minutes. Sakto talaga. Zero, nasa harapan mo. Oo. At Parang- pagka na-delay ng ilang segundo, Galit sila. mag-a-apologize sila. Mag-apologize. Diba? Pero sa Oo. atin, di ba, sa MRT, LRT, Hindi mo 5 alam kung minutes kailan basta. dadating. Pero hindi tayo nagagalit. Yung parang tipo. Matiisin. Parang ang Pilipino, pagdating sa oras, ang mga Amerikano, halimbawa, event-oriented. 7-7. Ang mga Pilipino, Tama po. process-oriented. Tama po. At I validated po yan ng research. 25 years, every now and then, kino-compare nila ano yung pagkakaiba ng mga kultura. At yung sinabi po yung yan about time ay validated by research. Marami nagsasabi na, masyadong colonial mentality ang mga Pilipino. Pero kung tutuusin nyo, marami ang hindi tayo American. Time is one. Diba? Hindi talaga nagsisimula kasi okay lang sa atin na hindi magsimula ang time kasi mas importante sa atin ang relationship. So, kanino natin nakuha yon? Or original na Filipino yun na late tayo? Kasi namana doon sa mga Kastilalo yun eh. As a matter of fact, doon sa research, pagbabasahin nyo yung findings, hindi lang Pinoy ang late. Masyado lang parang ino-OA na Filipino time late. Late ang mga French. Talaga? Late yung mga yan. Research ang nagsasabi na yung mga Latin American, Late din yung mga yan. Katunayan yung mga biro-biro ng mga Pinoy. Uy, taba mo ngayon diba? Sa Amerika, di ba? Pwede kang i-demand. Body shaming yun. Pero kasi in cultures, kagaya ng Filipino, tsaka mga taga-Colombia, normal yun. Hindi na offend. And what would explain that? It's culture. Kasi, kumbaga, hindi naman din tayo ganun ka-rigid. Mas may flexibility. Isa pa po, may konsepto sa research ng tinatawag na power distance. Gaano kakalayo sa kapangyarihan? Merong low, merong high. Ang Pilipino, high. Ang tingin natin sa power, mataas. Kaya, at tawag natin sa mga amo natin, kahit nag-retire na tayo o nag-resign, Sir at ma'am. Oo. Yung iba sinasabi na, inferiority complex ng Pilipino, nagsiser or Actually, it's cultural. Di ba? Kahit yung simpleng security guard. Boss! Di ba ganyan natin? Hindi tayo Kasi first may name power. basis eh. Imagine, di ba? Alam ba, sa Spider-Man, Hey May! Pero di ba anting niya yun? Parang Pilipino, ang bastos naman nun. Subukan ko tawagin yung nanay ko ng gano'n, na tatay ko, friend, ako. Magtago ka na sa pinanggalingan mo. Kahit nga po, even, in Christian or church, di ba? Masyashock kayo kung hindi kayo tatawagin pastor, di ba? First day, Eric? yung mga tao, ang pastor naman ni brother, walang pastor. Because we are operating on that dimension of high power distance. Doon sa libro ko po, sinabi ko na even in our stories, teleserye natin, mga pelikula natin, kitang-kita natin yung nag-ooperate yan. Kasi ganun yung psyche natin eh. Pero hindi katulad ng mga pelikulang Amerikano, halimbawa, di ba? Individual. Importante pamilya, pero mas mahalaga yung individual. Kaya ano ba ang ambisyon ng lead character ng The Devil Wears Prada, di ba? Pero ang Pilipino, di ba, dapat pamilya. Di ba? Yun yung mga ano niya. Because, nag-ooperate ang collectivism, nag-ooperate yung high power distance na may respeto tayo sa matatanda. Di ba? I-mention ko rin, halimbawa, hindi ko po alam kung natatandaan nyo pa, 2024, merong isang Thai movie, How to Make Millions Before Grandma Dies. Ay, oo, nakakaiyak yan. Big hit. In Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, China. But why? Because all of these countries are collectivists. Pero nung pinalabas siya sa US, hindi ganun kainit ang pagtanggap. Why? Kasi una, individualist society. Second, low power distance. Meaning, hindi sila yung kagaya natin. Hindi natin maatim ilagay yung mga mahal nating lolo't lola sa home for the aged or home care. Di ba sa US sila nga yung naglalagay doon? So how do you expect that kind of movie to
resonate to them or even appeal to them. So kumbaga, pag sila individualistic, kanya-kanya. Pag naman Sarili, sinabing collectivism, kami-kami, tayo-tayo. Yes, katunayan nga po yung tinatawag nating Maslow's hierarchy of needs. 'Di ba yung basic human need, ganyan. Ang pinakatuktok ng pyramid na yun ay self-actualization. Marami pong mga scholars, Filipino scholars included, ang nagsasabi, hindi yan universal. Totoo lang yan sa mga kultura o societies na individualist. Kasi para sa Pilipino, ang ultimate goal, community or specifically, pamilya. Bakit ho ba nag-OFW or nag-abroad? Di ba para makapagpadala, remit, matuloy yung pag-aaral ng anak? Pamilya pa din. Tumutulong sa kamag-anak. Hindi nga lang yung anak, di ba? Pati yung pamangkin, pinsan. Parang, di ba ine-expect nga tayong mga Pilipino, nagtutulungan ang pamilya. Collectivism yun. Collectivism, and then mas malalim pa dahil may konsepto po ang mga Pilipino ng kapwa. At ayon sa pag-aaral, ang konseptong ito para sa Pilipino ay ikaw at ako ay iisa. Kaya 'di ba? Wala naman lang pakisama, hindi marunong makipagkapwa. So, paano ka nag-talk doon sa Sinai Hospital? So, in-explain ko po yung individualism and collectivism. Nakaintindihan sila. Na walang mali sa Pilipino kasi nag-ooperate sila sa kanilang cultural dimension in the same way na kapag ina-argue nyo na I can eat alone and I'm still productive. Because you are an individualist. You're operating from that dimension. Ngayon, kung alam nyo na, now you understand, hindi naman po kayo ginagang up ng mga Pilipino. Ganon lang sila. Gupas gusto nilang mag-CR, nahihintayin yung kasama nila. Hindi naman dahil takot lang sa multo. pero yung collectivism, yung sinasabi niyong closer to power, hindi ba may kinalaman yung pagtawag natin sa mga leader natin na ama, ina ng bayan? Alam ba, Tatay Digong, yun ay nag-uugat din ba ito sa concept na ito? Oo, parang gano'n. Parang nag-merge na po yung konsepto ng power distance at collectivism, di ba? Kasi ginagamit mo ng part ng naming convention yung mga terms ng collectivism like ama, ina, di ba? Which I think sa isang individualist society, hindi. Kasi mas individual di ba? As a matter of fact, according to research, sa individualist, they don't care about the title. Because sa title, kailangan mong i-earn, di ba? So, nung inaaral ko rin po yan, tinanong ko yung mga ka-eskwela ko noon na mga Amerikano. Sabi ko, do you call your lawyers attorney? No. What do you call them? First name. Ha? Pero ang mga Pilipino, di ba? Ay, attorney. Oo. Ay, doc. Kaya pala, Nicholas Kaufman lang? Madalas yun ang tawag diba? lang. Walang attorney. Pati ngayon, si Peter Haynes. Tayo tayo sa title. Oo. Kasi ano po yan, yung power distance. High power distance. Hindi lang para ma-identify mo saan siyang strata o level. Like, di ba, sa Chinese nga, may angkong. Di ba? Merong level. Kasi pareho po tayo ng China. Collectivist society din po kasi sila. Pero di ba ang Pilipino non-confrontational? Okay. Nagpe-play ba doon yung cultural intelligence? Yes. Ngayon po, yung cultural intelligence, nung inaral nila, nakita nila na may at least 10 mga dimensions na pwede mong mapag-aralan yung mga kultura. Binanggit na po natin yung authority, yung high and low power distance, yung identity, individualist or collectivist. Meron pong isa yung communication. Ang Filipino ay ay isang indirect culture. Hindi tayo diretsuhan magsalita. At itong dahilan kung bakit ano tawag nito? Nako-complicate pa po ito dahil may konsepto ang Pilipino ng hiya. Di ba? Parang, at malalim yung hiya. Ang daming levels po kasi ng hiya. Ayaw mong hiya na losing face. Yung ganun. Mapahiya. Ayaw mapahiya. Di ba? At nako-complicate pa na ang indirect. Okay? That explains why hirap ang mga Pilipino maningin ng utang. Kasi indirect, hindi nila kaya.
Yung inutangan pa yung nahihiyang maningil. Kasi po, we operate on what this anthropologist, si Edward Hall, calls high context communication. Yung dapat alam mo na. Sa Pilipino, yung pa yung pakikiramdam. Di ba? Dapat naman nakita niya ako, nagsabi man lang na, dapat matik uy, na. next time ko na babayaran. Ha? Di ba yung gano'n na ano? Pero yung those coming from direct communication, when are you going to pay your what you owe me? Diretsuhan silang gano'n eh. Pero sa mga Pilipino, ikaw pa yung makikiramdam. Ikaw pa nga yung nahihiya eh. Pwede bang makuha ko na yung utang mo? Pero, di ba, because of the influence din ng Western culture, parang yung pagiging non-confrontational natin, nababantuan na, nadadilute na, at lumalabas, nagiging confrontational na yung mga Pilipino, naging diretsyan na. Do you see it as a positive trend or negative as far as our cultural intelligence is concerned? Oo. Dapat po natin kasi ngayon, ako din, yung mga Pilipino sa cities, kagaya ng Metro Manila, mas nagiging, lalo na ang Gen Z, mas nagiging, kumbaga yung cultural dimensions nila, naglilin doon sa, Western. So, ibig sabihin, yan po ang nag-explain ng pagiging direct. But if you look at the totality of the Filipinos, indirect, non-confrontational pa rin po. Pero yung mga cities, probably it's because of the exposure po sa media, social media din, na nakikita nilang gano'n. Yung stories or mga palabas sa Netflix na kinukonsume nila, YouTube, yung ganyan, na i-expose sila doon at na-adapt na rin nila yung ganong klase. So, I wouldn't be surprised kasi kahit naman din po nagtuturo ako ngayon, yung mga estudyante ko, nakakapansin ako ng certain level of, directness. Of course, respectful pa rin, pero syempre dahil yung panahon ko, hindi ko magagawa yung ganyan. Sila, kaya na nilang, hindi na nahihiya. Yung ganyan. So yung pagiging yung community orientation natin, collectivism, yun di ba ang dahilan kaya pumatok ang Facebook at social media sa atin? Kasi we want to share our thoughts with the community. Yeah, but magandang interesting din pong i-aralin doon. Kasi pagka hindi lang naman Pilipino eh. Although sinasabi nila, di ba, Filipino yung number one worldwide. Yung F dun sa Facebook, Filipino yun eh. Talaga ba? Pero maganda rin pong aralin. And I'm sure may mga mass comm students na gumawa. What do they post? Pero maganda rin aralin, what do they post from cultural intelligence lens. Halimbawa, di ba? Kasi doon yung makikita that lumalabas yung cultural dimension talaga natin. Kasi di ba, Filipino would post nang hindi lang naman din sarili niya. Di ba? Kung travel yan, talagang family photo. Ano tawag dito? Manifestation yung Facebook also of the culture. So, katulad nun, bilang, politiko, kaya ba kapag nakampanya yung mga politiko, talagang they make all effort para ipadama sa mga tao, kaisa ninyo ako, katulad ninyo ako. Dahil dun sa collectivism na mentality natin? Yeah, and maaring intuitively, maaring hindi nila inaral yung mga research on cultural intelligence, pero by exposure and practice, yun pong sinasabi niyo, Pastor, ay ayan na, cultural intelligence in action. Ginagamit na nila yung CQ strategy para mag-appeal, mag-adjust doon sa dimension na yon ng mga possible voters. Kaya ba na-exaggerate yung kumakain nagkakamay, no? Pinapakita, natutulog ng nakakulambo at hindi aircon. Yung mga ganun bang para ipakitang I'm one with you? Yes. Siguro, maganda rin pong i-discuss natin yung iba pang dimension. Kasi I think yung isang dimension doon yung paano ang isang tao ay, anong tawag nito? Nagdi-deal with rules. So may yung research pong ginawa dito. Halimbawa, meron po kayong kaibigan, pasahero kayo, nagda-drive siya, mabilis, nakasagasa. Tapos sinabi sa inyo ng lawyer,
sabihin mo na lang, 30 to 40 kilometers per hour yung takbo para ma-save mo yung kaibigan mo. So, kayo po ba ay magsisinungaling para i-save yung kaibigan or aaminin nyo yung totoo? Maaaring hindi nyo sagutin, pero ito po yung research. Yung mga bansa na nagsabi na even if ka-close ko yan, I will tell the truth. Yan po yung mga US, yan mga Sweden, Norway. Pero yung mga bansa, kagaya ng Pilipinas, isama na natin dyan, Latin America, Africa, sagot nila, magsisinungaling para i-save yung pamilya. Doon mo makikita yung konsepto po ng universalism and particularism. So, yung ano po yan. So, that explains din po kung bakit pag ang Pilipino nahuli ng isang pulis, di ba? Nakita. Halimbawa, isang apelido na hindi karaniwan. Tapos sabi niya, taga saan ka? Ano po? Bicol. Bicol. Saan sa Bicol? Sa ganito po. Saan sa ano? Kilala mo si ganyan? Sige, sa susunod ha. Anuhin mo na I'll lang. let you go with the warning na lang. Yeah, that is particularism in action. Aha. Umiiral na yung dimension na yon ng particularism. We are willing to bend, as a particular society, willing tayong i-bend ang rules for the sake of relationship. So, gagaya po, yung sinasabi yung pagkain sa in a way that's bending the rule. Kasi, an individualist society would not, hindi po siguro nila gagamitin yung ganyan, the strategy na makikikain, Pero merong stratehiyang ginagawa doon para ipakita yung particularism doon sa market na yun. So kasama po dyan yung magkaklase halimbawa sa PMA. Ayan, oo. Magka-sorority, magka-fraternity. Kasama dyan yun, Sir Ned? Yes, particularism din po yun. Kasi yung relationship, yung affinity, kasi sa mga sa mga kultura na ipinapairal nila yung universalist or universalism, hindi yan mag-matter. Pag you broke the rules, eto parusa. So dapat panoorin niyo po yung mga pelikula sa Netflix na katulad niyan, yung innocence, adolescence, na yung anak ay gumawa ng krimen, tinanggap ng magulang. Kasi yung society nila, yun yung kultura. Na kapag nagkamali ka, pinapairal natin ng universalism. Pero pag kwentong Pilipino yan, makikita mo, di ba? Kakausapin ni Mader si judge na may dalang manok, di ba? Baka naman po. Baka naman. Pwedeng Because that's particularism in action. So ibig sabihin, kaya rin mahalaga maintindihan natin ito. Kasi minsan, dahil nga, halimbawa, laki sa university na may Western influence, minsan may mga hindi na nila maintindihan ba't ganun ang takbo na isip ng mas matanda sa kanila. So kung alam nila ito, mas maintindihan nila ba't ganun. Oo. Katulad po halimbawa do sa Amerika, 'di ba? Sasabihin ng yung nanay na nurse, nagpapadala ng pera. At pinapadala ng pera, hindi naman niya kapatid, pamangkin na, 'di ba? Pero sasabihin ng anak, "Mom, you work so hard, but why do you remit all of your earnings to the Philippines? Enjoy it." Kita niyo po, di ba? Doon pa lang kita niyo na the daughter na nagsasabi noon operates on an individualist orientation. Samantalang si nanay, nagre-remit, collectivist. Collectivist. Parang katulad ng halimbawa, yung kamag-anak ko na lumaki sa US, na hindi niya maintindihan bakit kailangan magpadala ng balikbayang box dito na talagang it's a family thing, a family affair na yung excited na magpadala, mamili para ipadala dito, hindi niya makita bakit kailangan pa yun. Yeah. Parang feeling niya we're just dole out ba? Mendicancy. Yung pala, it's a clash of culture. It's a clash of cultural dimension po. Kadalawa, di ba, individualism, ang niyan, ang mga slogan niyan, di ba? Express yourself. Or kahit sa batas, makikita mo yan, di ba? Human rights of the individual, di ba? Kasi nga, ganun umiiral yung kultura nila. Hindi katulad natin, di ba? Kahit naman aralin po natin ang history, pre-colonial history,
magkakasama lagi ang mga Pilipino, di ba? Tribo, kaya nga may konsepto ng tribo. Hindi naman Yung sinasabing collectivism ba yun? Yung mawala na ang yaman, wag lang ang yabang. So, halimbawa, kapag may kausap tayo, ayaw nilang napapaya at pag napahiya kahit alam nilang mali sila, ipaglalaban nila yung maling paniniwala nila, paninindigan na. Collectivism yun. Yeah, pwedeng collectivism. Pero iniisip ko po kung may ibang dimension ng dyan. Pero kasi yung research kasi ng cultural intelligence, baka foreigners ang gumawa. Kaya maganda rin, kino-compliment natin yung gawa ng mga Filipino scholars. Mhm. Dito kasi may sa pag-aaral nila may konsepto nung, yun nga, yung hiya, di ba? May mga American doctors ang nagsasabi, believe sila sa Pilipinong nurse. Best daw, ang kagaling daw magturok ng mga injection and all. The best daw in the world. Kaya lang ang issue nila, hindi daw nagsasalita. Sabi nila parang they know a lot, yung mga Filipino nurses, pero hindi nagsasalita. And then Very quiet. Ang dating parang they don't care Or snub. But I was telling them that the silence is actually care for the Filipina. O respect. Care and respect. Why? Kung magsalita siya, lalabas bobo ka. Di ba? Bobo yung Western doctor. Kasi ang daming alam Pero dahil Filipino operates tahimik na lang. Collectivism, tapos may konsepto ng hiya, ayaw ng I-reserve Pilipino ko na lumabas ka kaawa-awa dahil wala kang alam. So, tatahimik nila. Ang gagawin na lang Pilipina, bubulungan na lang, wala talagang alam yung mga So kung nakiki-engage kami, dapat bibigyan din namin ng room na yung tao will save face. Hindi siya mapapahiya. Kung magdi-disagree man kami, maramdaman pa rin ng tao na iginagalang namin siya. Yes. So, yung when I did that talk, I was telling them that hindi lang dapat ini-expect nyo yung Filipina nurse to be assertive. Dapat kayo ring mga administrators and Western doctors, intindihin nyo rin na ganyan kasi kultura nila. And if you want them to talk, magkaroon din kayo ng cultural humility. Kasi, unang-una, may high power distance na nga tayo, na-colonize pa tayo, naha-heighten yung hindi inferiority na-heighten yung high power distance. Kasi culturally, gano'n na tayo kahit dati pa Pero na-colonize din tayo So, pag meron kang puting boss, na-heighten yung the more, kahit may alam ka, hindi ka nalang magsasalita kasi mapapahiya siya Oo. Saan naman po papasok, Sir Ned, yung sabi nga natin, minsan ayaw nating magsalita at saka mahiyain tayo. Pero pag sa social media, ang tapang. Ako, hindi ko alam kung ano bang kinalaman ba sa anonymity yun? Oo, baka naman kasi may anonymity. Kaya tuloy siguro may extra layer of confidence. Actually, may napansin ako sa mga engagement ko sa Facebook o sa iba pang social media platform. I remember meron akong kadebate. No? Medyo masyadong, if I may say, brush o magaspang yung kausap ko. Pero ako, modesty aside, I tried to be reasonable and respectful. Alam nyo, sabi nung mga nag-comment, mas makikinig daw sa akin kasi magalang daw ako kaysa doon sa taong brush. So, yung aming pakikitungo, we should always remember that. Yung collectivism at saka yung individualistic mentality ng tao. Oo. Yun na nga lang po, masyadong malalim yan Napakalalim po nung research na yan On individualism, collectivism, yung authority, tsaka yung communication, malalaking, kumbaga napakayaman ng research na yan. At that alone, malaking insight na sa isang Filipino na pag matutunan itong mga ito. And iniisip ko rin, paano natin siya ilalapat sa konsepto sa loob po ng church, Sir Ned? Paano siya magiging kagamit-gamit? Okay, siguro mula po kung kasi yung cultural intelligence dinevelop para sa pakikitungo sa ibang lahi. So halimbawa kung ang isang church ay may aspiration
to go global, 'di ba? And sinishare nyo po ang gospel sa ibang lahi. The more kailangan nyo ng cultural intelligence. Kasi hindi ka na lang basta pupunta doon at i-share mo ang gospel. Dapat tulungan ka nung karunungan mo sa kulturang 'yon para mas madali mong ilapit ang magandang balita. So halimbawa, ang lalapitan mo ay isang collectivist, kumbaga, individual, di ba? Huwag mong i-share na you will be saved. I-share mo din that you and possibly your family will be saved. Kasi nag-a-appeal ka na doon sa, kasi ang importante sa isang collectivist person, di ba? Hindi lang ako, yung pamilya ko. So ilawak mo yung lente. Yung individualistic, para you and me against the world. Oo. Parang wala akong pakialam, basta ako, I'll go against the world. Pero yung collectivism, so kung lalabas pa ang kultura ng Biblia, collectivist, kasi believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved. May ganung concept na we think in the context of the family. Yeah. At maganda ring aralin kung paano ini-interpret ng Western societies ang Biblia. Kasi minsan parang individual yung processing, whereas sa ating mga collectivist, mas collectivist yung processing or interpretation natin of the scripture. Kasi nag-ooperate na po doon ang kultura. So that's one, kasi alam ko na may mga Filipino churches na meron silang kumbaga church sa ibang bansa. At isang challenge din doon, sabi nila, puro Pinoy na lang ba ang aatin dito? Hindi ba natin pwedeng, makuha yung non-Filipino? Yung nakapaligid sa atin. Minsan ang naroroon, naging asawa kasi ng Pilipina. Diba? Naging anak na. Oo. Pero yung talagang walang asawa, makukuha ba siya? Kasi kung titignan mo, it's the same gospel eh. Bakit hindi siya makuha? Diba? Ba't di sila makuha? Baka, I'm not saying that I have all the answers po pero baka magandang this time around, ituring natin na baka makatulong ang CQ or cultural intelligence sa mission work. Now, internally, kung Philippines man yan, kailangan pa rin. Regionalistic tayo. Yes, yun nga po eh. Kasi sa atin naman, regionalism ang umiiral. Di ba? Kasi, kumbaga, another layer yung regionalism eh. Kumbaga sa differences natin. Ang bigat nitong konsepto na to kasi inimagine ko sa church, like yung American church Filipino-American church, nagrereklamo yung mga matatanda dahil yung mga anak nila parang hindi na raw Pilipino mag-isip. Kailangan na po nilang i-embrace yun. Kailangan i-embrace nila, tigilan yung... Kasi yun nga po yung cultural intelligence. Kailangan po nilang maintindihan kung ba't sila ganyan. At Pilipino pa rin, the fact na nandun pa rin. At i-embrace nila at sila din yung mag-adjust. Kapag meron na po silang ganung understanding, mas madali na mag-adjust dun sa mga sinasabi nilang hindi na Pinoy, di ba? Katulad ngayon, nag-aaway-away yung mga tao sa Facebook, no? Paano kami mag-a-appeal sa ganung pananaw na collectivism para magkaroon ng pagkakaunawaan at hindi pag-aaway sa social media? How do we approach it? Like ginagawa ko, sabi ko, with all due respect, ayoko siyang mapaya, iniiwasan ko rin mapaya yung kausap ko. Okay. Is there other way na pwede kong gawin para magkaroon ng pagkaunawa at hindi pag-aaway sa social media using this concept? Using this concept? Aminin ko rin po na yung pag-aaral na ginawa ko, more of face-to-face interaction. Isang area yan na magandang pag-aralan po, yung online. Kasi kagaya nung binanggit nyo po kanina, may layer ng anonymity. At in a way, parang sa online, merong extra confidence din ang netizen, So, baka po yan ang isang next assignment field na kasi yung naaral ko po ay yung face-to-face interaction and communication ng mga iba-ibang lahi at kultura. Pero it's important kasi sa Bible, may sinabi si Paul, to the Jew, di ba, I act like a Jew.
to the Romans, I act like a Roman, or to a Gentile, I treat him as a Gentile. May sinabi si Paul dyan na marunong siya mag-contextualize sa kausap niya. So, kung iisipin po natin, marunong siya mag-apply ng cultural intelligence. Kasi sabi niya to the Jew, I am a Jew. I am a Jew. So, meaning, A-adapt. may karunungan siya tungkol sa Jew. Tapos, kung yung line na I am a Jew, may adjustment. Nandun sa kulturang yun. Ganda. Kasi, yun din yung ehemplo ng Panginoong Jesus, diba? Parang nag-a-adapt din siya, depende sa mga tao na kaharap niya. Paminsan nga, gumagamit pa siya ng mga parables, diba? Para maging relatable yung mga lessons na gusto din niyang ituro. We just have to clarify lang na we're not suggesting any change in the gospel. Ang sinasabi lang natin ay paano natin mako-communicate in a way na maintindihan ng kausap natin. Oo. Yan. Kung kailangan mong tumaas or bumaba ng antas, diba? Ikaw, papakiramdaman mo yung kausap mo or yung gusto mong maabot. Pero Sir Ned, kanina ko pa iniisip, ang dami naman po naming parang papakiramdaman or iintindihin. Di ba kasi part din ng pakikitungo natin sa ating kapwa ay aalamin mo rin ano yung personality niya, yung disc. Di ba, Pastor A? Tapos ngayon iisipin pa namin yung cultural background niya para mag-swak or maka-connect ako sa kanya. Opo. Merong konseptong tinatawag nilang iceberg of culture. So, yung nakikita nyo halimbawa sa akin, panlabas, ito yung tip of the iceberg. Okay. Pero, ang pinakamalaki sa pagkatao ko, yung Nakalubog. Yung pinakagitna nun is culture. Pero meron din yung pailalim na ganun, di ba? That's already the personality. So, yun sinasabi nyo po na aaralin pa. Ganun talaga. Meron yung, katulad bawa, yung mga alam nating cultural, yung mga sayaw-sayaw, kanta-kanta, tip lang yan eh. Pero itong pinapaliwanag ko po na collectivism, individualism, high power, low power distance, that's culture. Pero, meron din yung mas malalim pa sa ilalim, yung introvert na siya. Personal na yan eh. Hindi na yan cultural eh. Or kaya, kumbaga, mahihain siya. These are all personality traits anymore. No longer cultural. Parang maintindihan natin ano pinaguhugutan ng tao. Oo. So kung gusto natin talagang kilalanin yung totality, tingnan natin from the tip to the culture to the personality. Mahirap to, no? Kasi parang ang relationship, it's complicated. Yeah. It's complicated. Parang, kasi ang problema natin, para tayong isda, na nasanay tayo sa environment natin, kung pagpapaliwanagin mo isda, anong tubig, sabi niya, I just assumed it, di ba? Kasi hindi natin, di ba, hindi naman natin iniisip dahil malay ba natin, kung isa kang isda, di ba, parang may tubig ba? Kasi nabuhay ka doon sa ganun na nandun ka sa loob ng tubig. So, hindi man alam na, ay, may tubig pala. Sa final stretch siguro natin, ano ba, should we celebrate our being collective Filipinos. as Filipinos? Or meron ba tayong dapat na i-change doon? Baga, pag sinabing global Pilipino, mag-iiba na ba tayo ng kultura? Hahalo ba yung kultura ng iba? O papaano? Well, number one, dapat maging aware tayo about yung cultural dimensions natin. Kasi ito pong mga scholars na to na nag-aral, every now and then, like every 5 years, 10 years, inaaral nila, yun yung lumalabas eh. Not to say na lahat ng Filipino collectivist, but karamihan, ang tendency, ganun. So, i-reject ba natin? No. I think we have to, number one, be aware na, ganito. Number two, i-embrace na lang natin. Hindi ko alam kung se-celebrate ba, pero pag kasi in-embrace mo, may acceptance ka na ganito. Pero dapat meron ka rin cultural humility. Kagaya nga sinabi ni Pastor, no? Wag naman yung tipong arrogant ka na, ganito kaming mga ganito. Kayong umintindi. Hindi. Kayo mag-adjust. Kayo mag-adjust, di ba? Ang cultural intelligence, ano ba yung kultura niya? Ako mag-a-adjust. Yun, may cultural humility din doon. Kasi, ano tawag nito, gayon po ang paraan para ma-navigate mo yung cultural situations or even tensions. Diba?
Pero siguro gusto ko ring sabihin na wag naman din one way. Kagaya nga sa healthcare professional, di ba? Huwag lang yung mga Filipino nurses ang magbago. Kayong mga Western or pangaputing administrator, para mas maintindihan nyo, ay aralin nyo din yung kultura. So dapat silang itong dalawang stakeholders na to ang tinitraining. Naalala ko, Pastor, mayroong in-interview din ako ng isang New Zealand podcast, sa isang New Zealand podcast. Ang dami rin mga Pilipino na tanggap na lang daw ng tanggap ng trabaho. Katulad nung... Hindi marunong humindi. Hindi marunong humindi. So sabi nung nag-utos, sabi niya dun sa isang Australian, puntahan mo yon in English, of course. Siyempre, direct communication, no. Ganun. So yung next, inutusan yung Kiwi or New Zealander, no. Yung third staff, yung Filipino, sumunod. Ayun, na-aksidente. So parang tinatanong ako nung bakit gano'n na hindi kasi humihindi ang Pilipino? Well, from the lens of cultural intelligence, could be high power distance. Kasi ayaw natin, di ba? Ayaw nating, mataas ang tingin natin sa kapangyarihan. Inutusan ka, di, susubukan mo na, di ba? Parang yung ibang lahi, pag sinabing tumalong ka sa building, sasabihin nila, are you crazy? Pag ang Pilipino sinabing tumalon, sasabihin natin, anong floor? Sir, na iniisip ko, paano natin siya ilalapat pag panahon ng eleksyon? Meron ba siyang connection? O para magbago na strategy din yung mga politiko or gayahin din ng mga gustong manalo yung ganong approach dahil ginagamit na iba yun eh. Kung titingnan nyo nga, ang kultura din ay double-edged sword, no? Pwede rin siyang magamit para mamanipulate tayo. Opo. Kung alam mo itong mga ito, na itong lahat naman pong ito ay produkto ng research. So kung may access ang sino mang strategist para isulong yung isang kandidato, maaaring magamit. So, kaya importante din na yung mga botante, ini-educate din natin ng cultural intelligence. Katunayan, maganda nga po na i-consider din ng Department of Education na hindi ko alam kung anong grade level, pero i-introduce na rin ang cultural intelligence sa curriculum. Kasi kahit hindi naman sila mag-abroad, nagso-social media sila, di ba? Nagko-consume sila ng content from other cultures. So, papaano mo ngayon to, di ba, i-manage, di ba? Halimbawa, yung panonood na lang ng streaming platforms, di ba? Hindi na issue sa atin kung hindi English eh. Kaya natotolerate na natin subtitle. Yung iba nga, mas gusto yung dub over. Pero, tinan mo yun, ibang kultura yun, na na-appreciate mo na. Kahit, di ba? So, ganun kahalaga na dapat early on, tinuturuan din ang mga bata ng cultural intelligence. Lalo na sa panahon din ngayon, di ba meron pong mga online. Maraming mga Pilipino, hindi na nag-abroad. Dito na lang kasi kinukuha sila ng mga Western or foreign clients. Mga virtual assistants. Pero ganun pa rin eh. You will deal with other cultures, 'di ba? So may mga direct diyan, tapos may mga Pilipino na na-offend na sasama ng ugali ng mga na yan. Pero actually hindi masama, direct lang talaga sila. Very indirect tayo, 'di ba? Hindi na natin mababago 'yon. Kaya nga po, 'di ba? Nababago naman po ang lahat, pero kung eventually mabago at lumabas sa research na nagbago, ayun, kasi ang kultura naman po ay hindi static, di ba? Dynamic dahil na-expose siya sa iba-ibang influences. So pwedeng mabago. Kagaya ng sinabi ni Pastor, di ba? May ibang, hindi na sila collectivist. Individualist. Sinasabi nga nila, itong mga Gen Z na ito, napaka-selfish. Sarili na lang They nila. They know na how to say no. Yeah, di ba? Diba, Pastor Ako hirap ako dyan sa pagsisay no. Ayun na, umamin na. Age reveal na. Pero nga yung mga younger ngayon, mas
may tapang May na. tapang. Nagiging individualistic na sila. Oo, magsalita. Punta ka sa ano ka? Sige, try ko. Pero Mm, ayaw. tayo ibig yun, sabihin tayo naman, yun. Hindi ka talaga pupunta. Ayaw mo lang mag-no. Tingnan ko, Oo. subukan ko, Oo. hindi nasasabing, ay, hindi ako pwede. Ako nga, Pastor, no-offend kasi may classmate ako nung high school. Tapos, nag-migrate na siya sa Amerika. Di ba dito sa atin, uy, nandito ako! Tapos, ang Pinoy pa, di ba, yung tipong, nandito ka ba? O, Tara, sige, tara. magko-call in sick ako. Parang ang dali sa atin na, parang, tapos nung pupunta ko ng Amerika, uy, andito ako, ganyan. Okay. You should have informed me. Ay, I don't have the time. I'm sorry. Oo. Sabi ko, yabang naman yan. Ganyan. Pero, ngayong alam ko na itong cultural intelligence, naging kano na siya, parang gano'n. So, yun po yung sinasabi nyo na magbabago. Pwede. Tingnan nyo, yung mga ibang Pilipino, di ba, naging gano'n na rin. Kasi exposure. Kumbaga matuto tayong makibagay, matuto tayong makipag-ugnayan, intindihin natin itong konsepto ng cultural intelligence. Yeah. May isa na lang ako. Yung ayuda. Ayuda. Tulong. Oo, yung mga tulong. Ngayon kasi usong-uso, Pastor A, ano? Ano yun? Parang nagiging kultura na rin ba natin? Collectivist ba yun? Individualist? Part ng collectivism din yun di ba? Yung pagtulong. May karamay. Oo, may karamay. Basta wag lang siguro ngang aabusuhin. At saka yung tipong wag kang panatilihing nandun sa antas na palagi kang tinutulungan. Diba? So, yun. Yun lang naman. Pag may problema ang Pilipino, di ba? Nandun talaga yung pamilya. Di ba? Sila na yung tutulong sa iyo na ano. Mhm. So, very collectivism. Unlike US, di ba? Well, this is my problem. I will solve this. Mhm. Ganon sila. Ano. Walang tama o mali. Ganon lang talaga sila. Mhm. And I think that is a more appropriate approach doon. Wala kasing tama o maling kultura. Ganon lang sila. Ganon lang din tayo. Parang dapat magkaintindihan din. So dapat matuto tayong i-highlight yung positive sa ating culture, ma-maximize yun, at ma-minimize naman natin yung negative sa ating ganong kultura. Yeah. Parang ano po, di ba, yung utang ng loob, sinasabi nila, may nagsasabi negative, may nagsasabi naman positive din siya. Iba-iba yung tingin dito. Tayo lang ba din yung mautang na loob? Kung sa study, sa research ninyo, Sir Ned? May ibang lahi din ba na ganun kalalim, mangutang na loob? Malalim yung, sa atin nga malalim yung utang na loob. But in Debt of Southeast gratitude. Asia, yung konsepto ng hiya, hindi lang tayo yan. Meron din ganyan yung Indonesia and Thailand. Meron din, iba lang yung word nila eh. I think sa Thailand, meron silang word, nakalimutan ko lang, pero malalim din yung utang na loob, lalo na yung pamilya, na kapag tinulungan ka, pinag-aral ka halimbawa, meron kang duty doon sa nagpaaral sa iyo. Pero sa atin, 'di ba, yung nila utang na loob. Pero sa cultural kagaya ng Thailand, ganun din yun yung filial piety na tinatawag. So more on Asia ang mautang na loob. Meron din po sa Africa. Tinatry ko lang i-recall yung mga pag-aaral na ginawa. Okay. Madami kung titingnan nyo naman po, may pagka-open source na rin ito. Ibig kong sabihin, nasa internet na rin naman itong mga researches na to eh. Hindi naman siya sikreto. Bakit napunta doon yung interest mo? Okay. Kasi po galing ako ng ABS-CBN. Bago nawalan ng prangkisa, sinasabihan na kami na anong mga possibilities ng kumpanya natin kung hindi tayo ma-renew ng prangkisa. So, dun lumabas, mag-digital ba tayo? At ikalawa, mag-international. Kasi head po ako dati ng content ng TFC. So, lahat ng programa ng ABS-CBN, kami yung nagdadala sa mga Pilipino. Pero ang challenge, ito bang palabas ng ABS-CBN? Tatanggapin ba ito ng ibang lahi? So, doon pa lang, yung tanong na yon galing sa ABS. Pero parang binitbit ko siya na, nga no? Yung bakit yung ganitong title, Hello, Love, Goodbye, #1 in the Philippines? Pag pinanood ba yan ng isang taga Netherlands, taga The Hague, halimbawa, di ba? Makaiiyak din kaya? Yung ganon?
So, yun yung tanong ko. Ngayon, may nabasa po akong libro tungkol sa cultural intelligence. Sabi ko, parang pwede yata ito. So, merong isang programa yung Cultural Intelligence Fellowship. Nag-apply ako. Aba, natanggap. So, dahil natanggap, ayun, nag-aral po ako. Ang resulta yung binabanggit ko nga pong libro ko. Ayun. From crisis, di ba? Ngayon, nakita nyo, mas malawak. So, sa lawak. So, in-apply ko siya sa creative industry. Galing. Pero nare-realize ko, na-apply din pala siya sa healthcare. Tapos, ngayon, sa pakikipag-usap natin, sa church, Pwede. sa ministry, na-apply din siya. Kanina Kailangan pa. pala, required reading ito sa pastoral ministry. Oo, saan po? Kanina pa nababanggit yung book. Saan ba makikita yon, Sir Nako, Ned? pwede mo ba mag-promote? Sige na po. Ang dala ko ay bookmark, hindi libro. Ipa-flash na lang natin. Ayan. Oo, What's the dadala title sa- of the book? Ang title po ng libro ay Culturally Intelligent Storytelling for Southeast Asian Creators. So, hindi lang siya para sa Pilipino. Ito yung libro para sa mga nasa media, gumagawa ng mga kwento, ng content, di ba? Na gusto nila na yung ibang lahi maka-appreciate yung ginagawa nila. Gamit yung cultural intelligence. So, kagaya po ng mga binabanggit ko sa inyo kanina, yung mga collectivism, mga power distance, ito po yung mga produkto ng research. Hindi ko siya invento. In-apply ko lang siya sa storytelling kasi pwede pala siyang ma-apply. Kasi wala siyang pinagkaiba. So, kung kayo po halimbawa pareho po tayong nurse, di ba? Ikaw ay puti, ako ay Pilipino. Paano ba kita kakausapin na maintindihan mo ko? So, parang ganun din yun. Paano ko ba ikukwento itong kwentong ito na mag-a-appeal sa'yo tapos maintindihan mo, tapos ma-appreciate mo din. So, parang ganito po yung libro yun. Yun. Saan available? Eventually, magiging available po siya sa major bookstores in the Philippines. But currently, available po siya online. Online Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Okay lang po bang sabihin? Kailangan ng mga i-Google- theologian yan. Kahit i-Google lang po nila yung aking pangalan, nandun na. Alright. Congratulations Maraming po. salamat Sana po. magkaroon kami ng kopya. Yes, oo nga. Or wala magkakaroon man. ba ng online copy? Or talagang Yung online meron po sa Amazon. Okay. At training, kailangan din natin ng training para maintindihan nating mabuti ang ating audience. Yes, para kasi rin siya eh. Kung titingnan nyo nga po, nandun siya sa domain ng communication. Di ba? Paano ka magiging Kaya effective? nga This time, bit-bit mo naman yung lente ng kultura. Lalo na tayo dito, Pastor A, sa FEBC, #until all have heard. Diba? So, ibig sabihin, Oo. iba-ibang lahi din yan, diba? Yung all na yon very collective. Very global. So, maraming salamat, global, Sir Ned. Maraming salamat din po. May hamon ka na lang sa ating mga kaagapay patungkol sa pinag-usapan natin. Nag-level up ang aming kaalaman. Diba? Tungkol sa cultural intelligence. Siguro sa mga kaagapay, maganda pong isama natin yung usapin ng cultural intelligence sa pakikipagkapwa. Kung kayo po ay overseas Filipino or migrant, mas lalong kailangan ito. Kayo po ay nagtatrabaho sa healthcare or sa church or sa media. Ito pong ipinaliwanag ko ay hindi ko imbento. Ito ay produkto ng research. Katunayan, i-google nyo siya, internet, pwede nyo ang i-AI, pero yun po kasi yung sinasabing CQ knowledge. Ang mas mahalaga yung CQ strategy. Ano ngayon ang gagawin mo sa mga karunungang ito para mas maging effective yung hamon ng communication? Yun lamang po. At doon natin makikita, ma-apply nating mabuti ang sinabi sa second greatest commandment. Love your neighbor as yourself. Pag naintindihan natin ang ating sarili, maintindihan natin ang ibang tao. Kung lito tayo tungkol sa ating sarili, mahirapan din tayo makitungo sa ibang tao. Mga kaagapay, nakasama po natin si Sir Ned Legaspi, consultant on cultural intelligence at author din po ng libro entitled Culturally Intelligent Storytelling for Southeast
Asian creator. So, Pastor A, bago lang tayo magwakas, manalangin muna tayo. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mayaman, makabuluhang talakayan. Kasama po namin si kapatid na Ned at iniling po namin, Panginoon, na maunawaan nga naming mabuti itong aspekto na ito. Sapagkat sinabi rin ninyo sa inyong salita, inilagay nyo kami kung saan kami dapat ilagay. At may dahilan kung bakit kami Pilipino. May dahilan kung bakit ito ang aming kultura. At nawa, hindi namin mapabayaan ito, kundi malinang namin, ma-develop namin, lumago kami sa pagkakaintindi sa aming sarili upang maintindihan din namin ang aming kapwa, upang talagang masunod namin ang sinabi ninyo. Malin namin ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Salamat po sa pagkakataong makapaglingkod sa pamagitan ng radyo. Pagpalain niyo po ang aming mga tagapakinig. Sa inyo, ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen and amen. Ang ganda. Ang dami nating natutunan, di ba? Ang daming nadagdag sa ating bokabularyo. Lalo kong nakilala ang sarili ko. Di ba? So, mga kaagapay, kung hindi nyo po naumpisahan ang makabuluhang talakayan with Sir Ned Legaspi, pwede nyo pong balikan itong ating episode on demand sa atin pong social media accounts. Again, dito po sa ating FB at sa ating official YouTube channel. Sa pangalan po ng ating mga Katsim Positive ni Ma'am Eileen Valdez, maraming salamat din kay Jabez Mancio, kay Angelica Calaya. Thank you rin kay Shaira. Maraming salamat din kay Shekinah, kay Dessa, kay Phil, sa ating ProdTech, kay John B, kay Natnat. Salamat din kay Benjo at kay Reggie. Kami naman po ang inyong mga naging lingkod, Heidi Bernardo Sampang at Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.